Gusto ko ring maranasan ng mga susunod na henerasyon, no? Yung mga anak natin, mga kaanak-anakan, mga apo, no? At mga susunod na sangkatauhan, no? Yung mga future generations, yung tinatamasa ko ngayong privilege, no? Na mas maayos na kapaligiran, kalikasan, no? Nakakalangoy pa kami ng maayos na dagat, tubig, ilog, nakakaakit pa kami ng bundok, no? Kasi kung hindi natin to binabantayan at hindi natin to pinapangalagaan, no, yung ating kapaligiran at ating kalikasan, hindi na to mararanasan ng mga susunod na henerasyon, no? Kasi kung tuluyang masisira ito at tuluyan nang magbabago yung klima, wala na, paano na, no? Yung planeta, nandyan lang yan, pero tayo bilang tao, mawawala. Father ko po is a farmer. So, kada may storm na malakas na darating dito sa atin, lagi na nakakaroon ng devastated sa palayan ng aking ama. Kailangan na talagang mapakinggan ang ating boses kahit sa maliit na paraan na ginagawa ko ngayon. Since early 2000, naging bahagi na ako sa pagdodocument ng mga epekto ng climate change at nakita ko na rin kung gaano kahirap yung mga nararanasan ng ating mga mamamayan sa epekto ng climate change, lalo na yung malalakas na bagyo, pagbabaha. Maraming nawawalan ng buhay, nawawalan ng hanap buhay. Kaya ako ngayon nandito para ipaglaban ang kanilang ang karapatan. I'm fighting with communities in asking polluters to pay because these communities are fighting for their homelands. If me as one person can add some power to their calls for climate justice and climate action, then I would like to do that. Lumalaban ako para sa komunidad upang maiwasan ang climate change na naranasan natin sa panahon ngayon at saka matulungan ang future ng bawat isa sa buong komunidad. So after 10 years, naranasan natin yung isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. I'm really worried na sooner or later, tatamaan din kami ng isang malaking dilubyo. At mahirap mawalan ng isang miyembro ng pamilya, mawalan ng bahay, binahayong bahay, mga kagamitan, mawalan ng trabaho. Mahirap po mag-recover. Sino po magbabayad sa amin nang nawala sa amin? Naniniwala ko na this is part ng climate justice, na yung nagkakos ng mga super typhoon at climate change, sila po ang magbabayad sa amin. Sumasali ako para mabigyan ng pansin ng ating gobyerno ang panawagan ng mga komunidad na tumulong na papanagutin ang mga oil polluters. Ik maak me grote zorgen om klimaatverandering. En met deze actie wilde ik laten zien dat ik naast de mensen sta die er hard door geraakt worden. Ik voel een plicht om op te staan tegen bedrijven die niets geven om het milieu of om de gezondheid van mensen. Het zijn die bedrijven die in grote mate verantwoordelijk zijn voor deze klimaatcrisis. There is an environmental injustice that is going on, and the world needs to know that. These communities are the most impacted. If we will not stand for them, then who will? Somehow, somebody must do it, and I think that somebody is us. And I hope someday you too will stand up for us. We are fighting for communities because it's a fundamental right, a right to life with dignity. The climate crisis is destroying lives and livelihoods of our communities, and that is why we stand with them.